Alam mo, kapag mahal mo pa talaga ang isang tao, hindi may iwasan na masaktan ka talaga. Lalo na kung may bago na siya. At kahit pilit mong sabihin na wala ka nang nararamdaman, pero ibang isinisigaw ng puso mo. Dahil siya pa rin talaga ang tunay na minamahal mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang umagang napakaganda ng panahon. Pagkagising ko nga eto, nagwawalis ako kaagad sa paligid ng bahay nila Aaron. Aba, sobrang sipag naman ng baby ko. Magpahinga ka naman, baka mapagod ka. Aaron, gising ka na pala. Gusto mong kumain? Ipagluluto kita. Saglit lang. Ako na lang magluluto, Dave. Magpahinga ka na pagkatapos mong magwalis. Ayoko kasi na napapagod ka. At eto, ipinagpatuloy ko na yung pagwawalis ko. Si Aaron naman, nagluluto na sa bahay nila para sa umagahan namin. Madilim pa lang umalis na ang tatay ni Aaron. Kaya eto, kami lang dalawang andito ngayon. Kamusta na kaya si Maki? Siguro busy yun ngayon. Kaya eto, habang naghihintay ako na makaluto si Aaron ng pagkain, patuloy lang ako sa pagwawalis. At ilang saglit pa, tinawag na niya ako. Dave, tama na yan. Magpahinga ka na. Kumain na din muna tayo. Tapos ipasyal mo ako sa labas. Sige Aaron, pero ano bang niluto mo? Itlog at tuyo, tapos may kape para masarap, Dave. Wow, ang sarap nga Aaron. Bilisan na natin kumain para makapasyal na tayo. Kaya ito, pagkatapos naming makakain ng umagahan, lumabas na kami kaagad sa asyenda. Tapos, naglalakad-lakad lang kami. Hanggang sa makarating kami sa ilog kung saan bumaba kami sa ilalim ng tulay. At eto, naligo kami. Ang sarap maligo dito, Dave. Ang lamig ng tubig. Siguro lagi kang naliligo dito. Oo, Aaron. Madalas, tapos nagdadala ako ng tent. Bakit may tent, Dave? At saka sinong kasama mo kapag naliligo ka dito? Si Maki. Sagot ko. Pero ang totoo, dito ko laging dinadala ni Ben noon. Okay. Bakit kailangan pa ng tent, Dave? Hindi naman mainit dito sa ilalim ng tulay. Mas masaya kasi kapag may tent, Aaron. Pwede kang matulog. Tapos may privacy. Okay. Dapat pala nagdala tayo ng pagkain, Dave, para kahit abutin tayo ng gabi, okay lang. Oo nga, Aaron. Hindi ko naisip yun. Alam mo, isa to sa lugar na mamimiss ko kapag wala na ako. Di, bayan ka na naman. Umayos ka nga. Aaron, maayos naman ako .
Tsaka sinasabi ko lang naman ang totoo. Ay nako, Dave. Pero mamaya ba? Pupunta ka sa birthday ni Ben? Ewan ko, Aaron. Bahala na. Pero parang ayoko, tinatamad ako. Dave, kung dahil sa nakaraan kung bakit di ka pupunta, di huwag kang pumunta. Pero subukan mo. Sasamahan naman kita. Kaya wala kang dapat ikatakot. Pag-iisipan ko, Aaron. Bahala na mamaya. Hindi ko talaga alam kung pupunta ako. Gusto ko naman. Pero may pumipigil sa akin. Natatakot kasi ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta, natatakot ako. Kaya ito, sa paglipas ng mga oras, nandito lang kami. Halos buong maghapon na, nandito lang kami ni Aaron sa ilalim ng tulay. At kapag may dumadaan na naglalako ng pagkain, bumibili na lang kami. Nakakagutom kasi eh. Natambay lang kami dito. Tapos, nakahiga sa bato habang nagpapatuyo. Balak na din namin kasing umuwi. 4 PM na kasi, hapon na. Dave, alam mo, sobrang nag-enjoy talaga ako. Ulitin natin to ha. Oo naman Aaron, lagi nating uulitin to. Tara na. Kasi mamaya madami ng lamok dito. Kaya naman, umalis na kami at eto, naglalakad na kami pa uwi. Masaya lang ang buong maghapon. Nakakapagod. Siguro, matutulog na lang kami pagka uwi namin. Kaya eto, nang makarating kami sa bahay nila Aaron, nagbanlaw lang kami tapos diretso nagbihis na kami kaagad. Magluluto na nga sana kami ng hapunan. Kaya lang, dumating ang tatay ni Aaron at si Kuya William. Dave, bakit andito ka pa? Sumabay na kayo sa amin. Papunta na kami doon. Kuya, pagod ako. Uwi ka ako. Ayaw ko kasi talaga pumunta. Bunso, bawal mapagod. Tara na. At masaya doon. Ikaw din Aaron, tara na. At kanina pang nagsisimula yung handaan doon kay na Ben. Wala na akong nagawa dahil kay Kuya William. Dumaan kasi yung sasakyan niya dito sa bahay nila Aaron tapos eto, pinasakay na kami. Kinakabahan tuloy ako. Buti na lang at hinawakan ni Aaron ng kamay ko. Kaya ito kahit paano nawawala yung kaba ko. Pagdating namin sa bahay nila Ben, hawak pa din ni Aaron ang kamay ko. Bumaba kaming magkahawak kamay at si Maki ayun. Ang itsura baga . Nang makita niya ako, lumapit siya kagad sa akin at amoy usok si Maki na may uling pa sa pisngi. Maki, anong nangyari sa'yo? Para kang bata, ang amos mo. Nag-iihaw kasi ako Dave. Bakit ngayon lang kayo ni Aaron? Kanina pa nagkakainan dito. Tara na. Huwag na kayong mahiya. Sige Maki. Pika ako naman. Tapos ito. Lumipat yung kamay ni Aaron sa balikat ko.
Dave, nandito lang ako. Huwag kang matakot. Sige Aaron. Wika ako naman. Ben, may bisita ka. Wika ni Maki pagpasok namin sa bahay nila Ben. Nakita ko kaagad si Ben. Papalapit siya sa amin ni Aaron. Tapos, inabot niya yung kamay niya sa akin. Gustong makipagkamay ni Ben kaya eto. Nakipagkamay ako habang nakatitig siya sa mga mata ko. Habang nakangiti, kagaya ng unang ngiti niya. Noong unang beses ko siyang makilala noon. Hindi pa din nagbabago ang mga ngiti ni Ben. Napakatamis na animoy nangungusap ang kanyang mga mata. Kamusta ka na? Buti nakarating ka, Dave. Medyo mahigpit ang mga hawak ni Ben sa kamay ko habang nakatitig siya sa mga mata ko. Ben, si Aaron pala. Uy, pare. Long time no see ah. Balita ko mag-jowa na daw kayo. Oo pare. Mag-iisang taon na. Wika ni Aaron na nakipagkamay na kay Ben. Habang magkahawa kamay sila, parang may mali. Nakatitig sila sa isa't isa tapos parang masyadong mahigpit yung mga hawak kamay nila. Na parang may halong gigil. Kaya ito, gamit yung dalawang kamay ko. Hinawakan kong kamay nila tapos ayun, pinaghiwalay ko. Mukhang nagkakainitan sila. Kaya dapat pumagit na ako.